no, CR. Pwede yan, kasi yan. 80 square meter po ito. Itong estimate ko dito mga boss sa ganitong finish. Yan yung ano lang talaga yung mabigat dyan. Yung nandito na po tayo sa, sa San Fernando. Itong treehouse. Dalawang post na lang, saka pasok na bukas yung ating runs niya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 taas, and then yung outlet taas, and then sa outlet 30, 30. Yun sa inyo po yung mga outlet na pinalagay ko rin. Ayan, tapos yung wiring nito, ayan o, pinari po yung wiring nito. May modern bahay ko po San Fernando. Good morning. Ayan, another day, another build. Ayan, shoutout po kay Boss Cesar Villaflor. You know, mga boss, meron po tayong mamaya. Meron po kaming meeting ni architect after lunch. So, hindi tayo alis ngayon umaga. After lunch na tayo. Magpunta ng San Fernando, Pampanga. Ayan, meeting namin. San Fernando. Tapos, pagkatapos ng meeting, pupunta ako sa sa modern bahay kubo. Ayun na. Ayun na po yung yung ceiling PVC. Tulad ng sabi ko, yung PVC panel po, madali lang po install yan. Ayan na siya. Tapos na-install na rin itong CR actually. Ayun o. Ayun na. Meron ceiling. 8 feet ang taas po niyan. So if 30 by 60 lalagay dito, kung yung kanyang orientation is sa pahiga, so siguro mga 1, 2, 3, 4, mga 8 patong. Pag 60 by 60 kasi 4 lang po yan. 120 ay 60, 120, tapos 120, tapos ano siya, 120, 180, and then 240 pag 60 by 60. Ayan, 4 na tiles lang ito, patong. Ayan na siya. Tapos magkapalagay pa po ako naman dito niche, habol na lang po, habol na lang yun. Hindi pa po pala to, yung screw nyo dalang pa lang. Ipapaano pa yan, patadagdagan natin ng mga screw tsaka itong mga gypsum board. Ayan, mapapansin nyo yung mga itim na yan. Ayan, black screw po yan, or gypsum screw. Sa kabila na sila ngayon. Meron na akong mga ilaw dun. Baka may ilabas ko yung mga ilaw para ma-install po ko yun, para lumiwanag. Ito, saglit lang to. Ngayon lang, matatapos po yun. Saglit lang pagka PVC panel talaga yung lalagay. Tulad yan. Pag install, so as it is na po yan. Hindi na po pipinturahan yan. Ano lang, nililinisin na lang yan pagka maalikabukan for sure po yan. Kaya kung maaari, huli nyo po yan. Huli nyo po ilagay yung PVC panel. Kung maaari. Ako kasi pinalagay ko na yun dahil wala pong gagawin yung ating manggagawa. Siyempre ayaw ko naman yung walang gagawin. Hindi siya makakapagtrabaho. So wala po siyang income. So kawawa po yung kanyang pamilya pag wala pong pag walang income. So kung meron naman siyang gagawin na pwedeng pagawa, pinapagawa ko na. Ayan. Saka dito PVC panel din po ito, pero hindi po katulad nito. Iba yung dito sa labas saka sa ibaba. And then tiles po rito. Marami pa pong gagawin dito actually, pero yun nga, yung tile setter ang wala pa natin ngayon. Kasi yung tile setter natin
Yung tile setter natin nasa mga project pa. Meeting mamaya after lunch. Tapos napaltadaan na rin pala to. Yun o. Basta rin na. Yung mga abang dito, naabang na rin. So, pwede na mag-close dyan. Close, close, close. Ayan. Ayan mga basa, ito po yung mga ano, mga tira-tira. Ito, kalda oh. Kasya na rin. CR. Oh, kasya. Kahit dalawang CR, kaya. Ayunin. Saan magabito ko yan? Kasi din na mo. Hindi na. Ito, CR. Pwede yan, kasya yan. Pero pang dito, fluted panel, oh. Pang ano ko ito naman. Ay, ba, lakot eh. Mga accent wall natin. Ito. Ano, tira-tira yan. Ganda na ito, gray. Gray. Diba? Pwede ko lagay dito to. TV console. Ayan, ganda. Ang ganda. Ayan pa, ang dami oh. Dami ng bulaklak nitong aking ano, blue turnip. Basta pinano ko talaga siya rito. Pinanggapan ko siya rito. Ito yung naging ano niya, trellis, balag. Itong ano, Christmas light. Yan, sira na naman po yan. Malapit na pala yung bare months. Ilang araw na lang, bare na, September na. Magpaparamdam na si ano niyan. Magpaparamdam na po si Jose Marichan. Magano na siya. Whenever I see girls and boys. Tumuna ako ng palengke. Bibili ako ng ano, ng ulam. After lunch pa naman yung lakad natin. Ano? 80 square meter po ito. Itong total floor area nito, 40 sa ibaba, 40 sa taas. 8.6 meters by 4.6 meters po yan. Halos na nasa complete natin. 8.6 i-multiply natin sa 4.6. So nasa 39.56 halos 40 square meter po siya. So ayan. Estimate ko dito mga boss sa ganitong finish. Naglalaro po sa 20,000 per square. Ganyan po yung finish niya. Or ganyan yung kanyang materials. Metal frame. So kung ano siya, kung 80 i-multiply natin sa 20k, halos nasaan po yan. Kung talagang pagagandahin natin, talagang gagamitan natin siya ng mga materials na medyo pricey or yayamanin tulad na ginamit ko rito, yan lang naman po yung medyo magastos dyan. Tapos the rest, PVC panel, medyo mura lang yan, gypsum board. And then yung ano lang talaga yung mabigat dyan, yung ginamit ko dito sa ilalim, dahil solid yung mga bakal na ginamit ko dyan. Yung poste, I-beam, which is hindi ko na po binili yun. So doon lang malaki na yung na-save ko, or na-save natin sa presyo. And then yung mga ibang materials pa na hindi ko na binili, tulad ng mga PVC panel na tira. So diyan ko na i-apply. Pero syempre dapat maging creative ka rin sa mga ilalagay mo. Dapat yung maganda yung pagkalagay, hindi yung parang tagpi-tagpi. Ayan. Tapos color na lang yun, oh. Ganda.
Ganda-ganda na, excited na ako. Tara, tungo na tayo ng palengke. Namaya pala aabonuhan ko rin to. Papatabaan ko ng mga halaman. Puro sira, ang dami. Oh. Anong tali kaya ini? Wala rin. Oh, 1, 2, 3, 4, 4 sira. Ayan. Repair muna tayo. Nag-chat pa naman sa akin yung sa Pangasinan, kailangan daw nila ng ano, shipping gun. Ayan, 1, 2, 3, 4 sira. Repair muna tayo. Repair ko muna. Doon tayo magpo-pesto. Repair. Nagumuli po ako ng merienda. Mami. Yan, wala sa schedule natin tong pag-repair ng mga tools. I-repair ko muna. Tignan natin kung mayroon tayo magawa. Ito, kailan ko lang binili to. Last ginamit namin to. Ay, sa ano pa? Binili ko to nung sa Lubao. Yan, ano. Hindi ko alam kung ano nangyari. Sana ano lang, carbon brush lang. Merenda mo na, Orla. Deng. Mami, walang arroz caldo. Mami na lang. Oh. Tapos ano? Monay. Ngatay. Mami. Naman kang mami para? Papat na ka na to. Daddy. Kamu mga kang mami. Ay. Ano masih yan? May sili. Pati cara ako. Kenapa eh? Agak lang dyan, may swimming ka kanyang kilalang kan. Ayan mga boss, hindi po kami nagkaintindihan pala ni architect. So ang pagkakaalam ko, after lunch po yung magiging meeting namin ng kliyente. Before lunch pala. So ayun, hindi ko na hindi ko na po may-repair to. Paalis na po kami, hinihintay ko lang si architect. Before lunch pala yung meeting. So siguro pagdating na lang natin. San Fernando lang naman po yung meeting. Sarap pa naman ang binili kong ulam. Nagpaiyaw akong hito kay Lolo Boy tsaka buro. Huli akong buro. So ayan. Malamang mag-lunch na po tayo sa San Fernando. Kasama ko si architect. Ayun, no? Tama ba si Arky? Pareho kami nakaitin. Basta architect, mahilig excited. So, let's go, Arky. Ayan, nandito po tayo sa Home Depot, CW. Pero dito po tayo sa Azur. Kanina eh. Oo. Pero techo. Ayan mga boss, oh. Magtatayo daw kami ng isang ganito, isang building. Ilang palapag yan? Pilay palapag yan? Yung ginawa namin sa nasa iay ako, 43 floor. 20. Around 20 na siguro yan. Anong sasabihin natin? Anong purpose mo natin sa clubhouse? Meeting. Meeting. Dito sa clubhouse kami? Kasi papalubog ka ba? Kaya ba? Kaya ba luban kaya? Yan eh. Oh, alihan mo. Di, may lubla eh. Naman siya talong mo. Sige mo.
So ayan, nandito na po tayo. Yun o. Laki-laki to ah. Okay, tapos na po yung aming meeting. Nagyaya po silang kumain dito sa Robinson. Saan yung ano yung nakangaki? Kapalen. Kabalen. Kabalen. Kain daw kami sa Kabalen. Yun o. Nandito na tayo sa Kabalen. Tingnan natin ito ano. Ano yung Tabilis? Kawilis. Galing Batangas. Talik. Talo. Sa Bungero. Yung mga tinapon na sa bungero. Basta okay na po, tapos na yung ating lunch. So dumaan muna kami ni architect dito sa bahay kubo. Yan. Ay ta. Hello ita. Nandito na po tayo sa sa San Fernando, itong modern bahay kubo. Hindi pa rin para pumasok yung magbububong dito. May sakit daw po. Oo, tingnan natin kung bukas makapasok siya. Ayan. Gutter po na po kasing lalagay dito. And then puputulin muna tong ano to, itong pawid. Hanggang doon puputulin po yan. And then papatong yung yero. Yan, sinilip din ni Arky itong project. Tapos yung hagdanan, nag-send na rin sa akin si ate tsaka si kuya ng gusto nilang hagdanan dito. Isusunod na rin natin yan. Lababo. Ito yung kwarto. Tapos yun nga, tulad na sabi ko dati, mga basta balak po nila palagyan pa ng ano, itong ibabaw ng mga kwarto lang naman, para po pwedeng gawing storage. So pwede rin gawing tulugan sa taas. Tapos dito open na po yan dito. Tapos yung access niya baka daw ano lang, kahit yung hagdanan na movable na lang, or yung ina-attach na lang na hagdanan. Dito kasi balak nila owner na ano, open ceiling po ito. Open siya para tanaw po yung pawid. And then pagka na tapos na dito, i-spray pa po yan, i-babarnisan pa itong ano na to, itong pawid na yan, applyan pa ng varnish. Mga boss, konti na lang pala itong tree house. Dalawang poste na lang, saka itong kanyang pinakahagdanan. Yan, sana makapasok na bukas yung ating magbububong. Saka Jeng. Yan mga boss, nabiling ko na po yung mga request nila owner. Meron po sila mga binanggit sa akin na pinapa-add. Let's go. Yan tayo Arky. Mulita na. Ito no. Ayan na, nandito na po tayo. Umuwi na rin si architect. So tuloy po natin yung pagkumpuni. Ito, unahin ko muna to dahil kung magagawa ko to, dadalhin ko po sa Pangasinan to. 5. Tapos marami pa tayong gagawin doon. 3 pa yata yun nandun. So ayan, mamaya update tayo. So ayan, magkumpuni muna po ako. Ayan, switch ang problema po niya. Okay po yung kanyang makina. So ang maging sira niya ito, nabali po yung kanyang mechanical ito. So tingnan natin kung magagawa ko ng paraan na
Mano yung madugtong yung nabali niya ito. Yung nabali. Yun lang po yung nagsira dito. Ayun, tapos ito rin, check ko rin yan. Tapos meron pang dalawa doon. Ayan, umuwi na po sila. Nailagay na rin ni Jan itong ito yung panel board, which is ang branch niya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yan, 7. Isang main, and then aircon dalawa, tapos lights light isa sa taas, and then yung outlet isa sa taas, tapos sa ibaba outlet and lights. Ayan, bali 7 po yun. Sa lights 15 amperes po yung nilagay ko doon, 15, so dalawa yun, baba tsaka sa taas, and then sa outlet 30, and then sa aircon 20, dalawang 20 amps. Ayan, tapos yun po yung mga outlet na pinalagay ko rito doon, saka dito. Ayan. Dito, balak ko pong lagay dito yung maglagay ng console TV dito. So if ever na gusto mag karaoke or manood ng TV, so dyan, edi dyan. Meron naman po tayong mga pwedeng ilagay dyan, tulad mo kanina, yung mga fluted panel na labis-labis sa ating mga proyekto. So pwede pong ilagay dyan, basta maging lang, creative lang. So yan, tapos yung wiring nito, ayan, okay na rin po yung wiring nito. Nakabang na siya. Dito 4, 1, 2, 3, 4 pinlight po ang lagay ko lahat dito. Tapos naasintaan na rin nila itong itong gagawin kong lababo. Ayan, halos level po nung nung CR, 1 step down. So dito yung magiging lababo. Nagagawa ko ng mahabang lababo rito para pagka nagluluto, dyan na lang magluto. Ayos, tapos yung bubong na to i-extend na lang dito, bubungan. Then yun na yung CR, lababo, and then dito yung kainan. Ayan, paling tayo sa taas. So, overtime ko ngayon itong itong mga power tools na to. Kailangan kong makagawa kahit mga isa lang or dalawa, dahil kailangan po namin ng shipping gun sa Pangasinan. And then kailangan din nila dito. Yung iba kasi nasa project sa Talugtog, sa Talugtog meron. Tapos sa Olongapo meron din. Tapos saan pa ba? Dito sa may Modern Baiko, San Fernando, meron din po dyan. So yun yung mga spare natin nasira. So yan, medyo madalim na. Ayun na po, kompleto na yung PVC ceiling. So pwede na muna pwede na munang i-prepare. Painter ang kailangan natin ngayon para po mamasalyaan na to. Ayan, wall, bago tayo mag tiles. Preparasyon muna, and then pagka na-prepare na, tiles muna, and then pagka natapos na yung tiles, so pwede na mag-finish ng pintura. Saka to ipapamasilya ko muna yung gilid nito, and then waterproofing, tapos tiles. Bago ay waterproofing and then tiles na. Ayun, okay na rin dito. So bukas baka palagay ko na rin mga ilaw dito bukas para medyo maliwanag na. Then yung mga outlet, bumili na rin na po ako nyan. 1, 2, 3, 4, 5. So 5 yung outlet ditong kwarto. Tapos dito yung aircon. Ayan, the CR. 4 feet by 8 feet ang size po niyan. Ayan, pintuan. Namasilyan na rin yung yung pinag-screwan. Ayan. Tapos pintura. Tapos dito, ayan, tatayan pa ng scaffolding to. And then ito, ilalagay pa po ng paring. Pinlight din po rito. 1, 2, 3, 4 dito. 4 siguro, at least mga 6 watts po dito. 6 watts na pinlight. Ayan, 6 times 4, 12 plus 12, so 24 watts. And then meron din tayong wall lamp dyan. Tapos yung dito pa, ilalagay pa rito yung mga tinanggal ko nun, yung mga fiesta light dyan. Maganda dito pagka na-develop na po ito. Ayan, maliwalas na siyang tingnan pagkagabi.
Yan, for now, medyo ano pa, medyo hindi pa siya ganun ka organized. Palitadahan na rin to. Sa likod na lang yan. Sa likod di pa po na palitadahan. Makikiusap muna kami dun sa kabila. Lamang tayo ng scaffolding dun para po mapalitadahan, and then waterproofing. Tapos pintura ng elastomeric paint para hindi po tumagos yung ano dito, mag-moist dito sa pader na to. Pagka hindi po kasi waterproofing yan, pagka binugbog po ng ulan yan, magmo-moist po rito kahit nakapintura. Tapos yung mga pintuan pala, yung mga pintuan pinagawa ko na po kay Boss Gody, yung mga pintuan ko rito. Ongoing na rin yun. So yun, okay na. So ayun na mga boss, dito na po natapusin yung ating simpleng vlog for today. Kita-kita po tayo sa next upload bukas. Ayan, paalam po. God bless. Ingat. Kada araw may simula, may plano sa kamay. Lakad sa seat kahit tirik ang araw, ulan ang sabay. Rex Love Construction, to ang aming daan. Bawat hollow block, bawat bakal may kwento't laman. Hindi lang ito trabaho, to'y pangarap na buo. Kada buhos ng semento may pangakong totoo. Sa bawat construction, tara na't sumalo. Drone shot mula sa taas, progress na mabilis. Kada floor kita mo na, di lang basta business. May teambag, may pamilya, kahit nasty ang mata. Dito sa vlog na to, damang-dama ang gawa. Blueprint sa papel, pero puso ang batayan. Kaming mga gumagawa sa likod ng kabayan. Walang shortcut sa construction solid, walang sablay.